Nag-issue na po ng statement si VP Sara na humihiling sa ICC na kinakailangan na talagang apruban ang interim release ni Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas. No? At ito po ay dahil sa katotohanan na sang-ayon kay VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. Na totoo naman, no? Kung talagang kaya nilang alagaan ang kalusugan ng isang nakadetene, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong. No? At dapat siguro naiwasan yung ganong mga pangyayari. Walang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakipag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit isang buwan ang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon, kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang na danyo sa kanyang katawan. No? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw po ang ulo. Now, ang request naman po ng tao, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong. No? At ako naman po ay sinunod ko yung request, pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara. No? Basta ako, pinarating ko sa kanya at iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan dahil alam niyo naman po, no, anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinangako ko dun sa informante na nagsabi sa akin. So, ulitin ko po hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni BP Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay BP Sara. At bahala na po si Inday Sara, si VP Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidenteng sinasabi. No? Pero ang malinaw po talaga, kung talaga nangyari ang insidenteng yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang pananatili sa detention facility. No? Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown nail man lang, hindi nila maasikaso. Paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong? Ang katotohanan po at 80 si Tatay Digong, kinakailangan na talaga ng 24-hour assistance. No? Kinakailangan na kung hindi full-time nurse, caregiver. Kasi ako naman po, nag-alaga rin ako ng mga magulang ko, ng aking tiya na matandang dalaga. Talaga naman po when they hit 80, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kinakailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon ang hinihingi ni VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang bigyan siya ng interim release dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife, pero yung susubaybay kay Tatay Digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at mawawalan ng malay sa sahig. No? But in any case, sana nga po, pagdasal natin na matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabi ang hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, ano pang gagawin niya sa kulungan? No? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ikukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So importante po talaga para mabigyan ng respeto ang karapatang pantao ni Tatay Digong sa kalayaan at yung presumption of innocence na talagang palayain na siya.
Pero mga kaibigan ha, mag-ingat po tayo. Ang dami-daming fake news dito sa dahig, no? May fake news po na kumalat na di umano ako daw po ay dahilan para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Ay na-address ko na po 'yan. Malinaw na malinaw po na ang dahilan po na nagkakaroon ng paghahati-hati meron talagang mga tao na ayaw na makipagtrabaho sa mga taga-DDS at mga maisog. Ako naman po, ginawa ko lahat para sila ay mapagkaisa, pero nung hindi po talaga po puwedeng mapagkaisa, pumanig ako doon sa DDS at saka sa maisog. Bakit? Sila naman po talaga ang sa simula't simula supporters na ni Tatay Digong mula pa ng 2016. Daig pa nga nila ako dahil ako naman inaamin ko, ako'y hindi DDS noong 2016, 'no? At sa tingin ko naman, unang-una, kakilala silang personal ni Tatay Digong. Pangalawa, dapat naman i-recognize natin yung kanilang naging papel sa pagkakahalal kay Tatay Digong na naging dahilan para napakita ni Tatay Digong na pupuwede talagang maglingkod sa taong bayan na hindi nagpapayaman. Di gaya ng nakikita natin ngayon dito sa flood control scandal na talagang mga mambabatas, pati ang presidente, ang House Speaker, talaga naman pong tinatrato na negosyo itong gobyerno, no? At ako naman po, kaya naman ako naging supporter ni Tatay Digong dahil nga doon sa nakita ko na katapatan niya at saka yung talagang pagiging honest ni Tatay Digong na hanggang sa huli nakatira siya sa isang bahay kalapati na aking tinatawag na ako mismo ay hindi ko kakayanin yung gano'n, no? So anyway, nagpapasalamat ako dun sa isang celebrity na nag-apologize, nag-public apology. I think that makes her really a a person to be respected, no, na umaamin sa pagkakamali. Pero siyempre medyo hilaw ata yung kanyang apology kasi inaabsulto niya yung mga ibang personalidad na nakita naman natin sa isang video na nagre-rehearse pa kung paano ipapakalat yung fake news tungkol sa akin, no. First time ko naman po nagsasalita ang tungkol sa akin sa saloobin dito, no, pero hindi naman ako pa puwedeng forever manahimik, no, dahil kitang-kita naman po na bagamat inaabsulto niya ilang mga personalidad, merong rehearsal sila kung paano nila ako sisiraan sa entablado. Anyway, I leave that to you. I leave everything to God, but I appreciate the public apology, at least from the person na nagsalita sa entablado. Dami rin po itong kumakalat na fake news, napalaya na rin po si Tatay Digong, wala pa pong ganyang desisyon. Lahat po ng desisyon ay pinapublish po yan sa webpage ng ICC. So kami naman po, ilang beses na po na merong mga lumalabas na balita, hindi namin ini-include sa aking Facebook page hanggang hindi lumalabas mismo sa page ng ICC kasi mahirap na pong makuryente. 80 years old na po si Tatay Digong at maselan lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang impending kalayaan.